Sabi nila, para kanino ba ang batas na nilikha? Ang batas nga ba ay para sa lahat o para lamang sa mga taong maraming pera? Okay, magandang araw po sa inyong lahat. Magandang gabi. Anong oras po mapapanood ninyo itong ating programa. So, pasensya na po kayo dahil ang inyong lingkod po ay naghanap pa po ng ating panload, no? Dahil tulad nga po ng sinabi ko sa ating mga kababayan, sa ating mga kaisa, tayo po ay wala naman po sinisweldo sa ngayon po wala po tayong kinakukuhang kahit anong sweldo mula sa YouTube. Dahil po tayo po ay naka-shadow ban, no? Kaya nga po doon sa mga kasama natin, kaisa natin na nagsasabi, mga subscriber natin na support, nasa likod ko sila, sumusuporta sila, sana naman po ay makita ko po yan, no? Sa totoo lang, alam niyo naman po na meron po tayong obligasyon sa aking pamilya, sa aking mga anak, so kulang na kulang po. Sa totoo lang, kanina ako po inaaway na ng aking asawa at gusto niya na talaga na itigil na tong ating programa. Dahil sa total, nakikita din naman daw niya na mukhang wala naman daw mga kaisa na sinasabing kaisa sumusuporta sa atin. No? So, kaya ako po ay humihingi ng kahit konting na sana kahit man lang sa panload natin. No, sana po ay may mga Pilipino po, mga kais, alam niyo naman po na hindi naman po katulad ng mga ibang vlogger diyan na vlogger po na sumusuporta kay PBBM. Sila po yung iba diyan. Oh, hindi naman po sa tayo yung pero yan po sila ay tumatanggap. No, nakakatanggap po sila, hindi naman actually bayad pero kahit papaano meron po silang nakukuhang pagsuporta sa kanila. Ibang-iba po ang yung lingkod dahil sariling kayod po ito. No? Sa totoo lang, kaya sa ating mga kababayan, sa ating mga kaisa, sana naman po mga kababayan, kahit papaano po ay masuportahan po ninyo itong ating programa, ano? So, okay, sa araw pong ito ay pag-uusapan po natin mga kababayan yung mga posibleng mangyaring muli kung sakaling si Vice President Sara Duterte ang maging Pangulo ng ating bansa, na kung saan mga pangyayari na kung saan ay tumatak sa isipan ng taong bayan at naging bangungot po sa kanilang mga kaisipan. So ngayon, tatanungin niyo po kung ano ba yung mga yon. So, siyempre po, hindi po natin pwedeng kalimutan, isa na dyan yung nangyari pong COVID-19. Kung maalala po ninyo, yung COVID-19 na yon, talagang hindi po mawawala sa isipan ng mga kababayan natin yon dahil meron po talagang maraming namatay. Ngayon, sa totoo lang, hindi lang po dito sa Pilipinas kumalat yung COVID-19 na yan. Hindi lang po dito sa Pilipinas kumalat yan. Kumalat din po yan sa pamamagitan ng hangin maging sa ibang bansa. Pero yan po ay naging palaisipan sa ating mga kababayan at marami po sa mga kapwa natin tao na lang, kapwa natin tao na nagduda dahil meron po silang mga natuklasan, nakaduda-duda sa COVID-19 na yan, no? Kung maalala po ninyo si US President Donald Trump, dahil meron po silang nakitang tila kakaiba, nagsalita po sila tungkol dito. Kaya nung nalaman nila na tila likha lamang po ng tao yung COVID-19 na yan, hindi po nila hinayaan na maapektuhan yung kanila pong ekonomiya. Nagpatuloy pa rin po sila dahil may nakita po silang kakaiba, no? Maging si President, Brazilian President Jair Bolsonaro, kung di ako nagkakamali ng mga panahon na yon, ay may nakita din pong kaduda-duda sa COVID-19 na yan, mga kababayan. Maging si Dr. Michael Yedon, kung di po ako nagkakamali, siya din po ay nagduda sa COVID-19 yan. Maging si Dr. Biswarok ba to? Roy Chowdhury, kung di ako nagkakamali.
maging si David Elke, kung di ako nagkakamali, maging si Kelly Brogan, maging si Anmol Ambani, maging si Evangeline Kelly. So ito pong mga ito ay mga kilalang tao at mayroon pong mga propesyon, at yung iba po dito ay kilalang may alam po sa science. Katulad na lamang po, kung di ako nagkakamali, nito pong ni kung sino ba to? Ito si Dr. Michael Yedon, dating Vice President at Chief Scientist ng Pfizer para sa allergy at respiratory, ay nagsabi na walang sapat na ebidensya na umiiral ang COVID-19 virus o anumang virus sa pangkalahatan. Naniniwala rin siya na ang pandemya ay isa lang plan attack sa mga mamamayan. So siya po mismo ang nagsabi niyan, mga minamahal ko mga kababayan. Kaya hindi po sila naapektuhan dahil agad po nilang ipinaalam sa kanilang mga kababayan na yung COVID-19 na yan ay likha lamang po ng isang tao o likha lamang po ng kung sino man na may masamang plano po sa ibang bansa, no? Ngayon, noong panahon po na yon, mga kababayan, si Rodrigo Roa Duterte po ang pangulo ng ating bansa. At kung di ako nagkakamali, ang economic advisor ay si Michael Yang, na natuklasang talagang 100% espiya po ng bansang China at may malaking misyon para po para mawala o wasakin ang Pilipinas sa pamamagitan po ng kanilang tahimik na strategy. Alam nyo kasi, sa panahon ngayon, hindi din nila pwedeng girahin ang Pilipinas ng mano-mano, no? Kasi alam po ng bansang China na ito pong Pilipinas ay maraming mga kaalyado na pwedeng tumulong sa atin. Katulad po ng US. Katulad po ng ibang bansa, Japan, yan. No? So kaya hindi nila pwedeng girahin ng ganun-ganun na lang. Kaya sa pamamagitan po ni Michael Yang at ni Rodrigo Roa Duterte, nagawa po nila yung isang plano sa tahimik at hindi halatang paraan. No? Ngayon, para maubos ang mga Pilipino ng mga panahon na yon, pinakilos ng bansang China si Michael Yang. At si Michael Yang ang ginawa nilang pinaka-front para po maganap ang lahat ng mga plano nila. Ngayon, para po hindi maging kaduda-duda yung plano nila, nangyari po yung COVID-19, kung di ako nagkakamali, na sinasabing nagsimula sa bansang China. At ayon sa report, ang sinasabi na dahilan ng COVID-19 ay dahil sa mga hayop. Pero iba po ang lumalabas sa pag-iimbestiga po ng taga-ibang bansa. Iba, kaya hindi nila hinayaan na sa pamamagitan ng COVID-19 na yan ay bumaksak ang kanilang ekonomiya. Sa totoo lang, hindi lang Brazil ang naapektuhan, hindi man sila naapektuhan. Hindi lang yung COVID-19 dumating sa Brazil kasi sa pamamagitan ng hangin eh. Hindi lang yung US, hindi yung Canada, hindi lang yung Amerika. Marami pang iba. Pero dahil meron po sila mga espesyalistang mga doktor na tumingin dito at lumalabas na ang sakit na ito ay hindi totally virus, kundi ito ay isang ordinaryong sinat lamang o lagnat na kapag hindi ginamot ay pwedeng lumala, di ba? Natural. Ngayon, pagdating po dito sa Pilipinas, pinalala po yan. Tinakot po ng administrasyong ng Duterte ang mga Pilipino. Tinakot. Ngayon, para maging totoo yan, yung mga kilalang mga personalidad, doktor, yung iba po dyan, yung iba ay totoong sa pamamagitan ng virus, pinatay. Sa pamamagitan ng virus, pinatay. Meron pong nangyayari ng mga panahon na yon na hindi natin namamalayan na mayroon palang pananadya para maging kapanipaniwala na ang virus na 19 ay totoong nakakapatay. May ilang mga doktor, may mga sinasabing namatay dahil sa COVID-19, pero ang totoo hindi. Ginamit ng administrasyong Rodrigo Roa Duterte ang media para takutin ang taong bayan. No?
Hindi nyo ba napapansin nung panahon na yon? Timing na timing, habang merong COVID-19, meron ding war on drugs. Na kung saan yung war on drugs na yon, walang proseso, walang tamang proseso. Kung sino lang yung tamaan ng bala, patay. Na? At kung sino yung may sakit, i-consider na may COVID, kahit hindi naman COVID. No? At kapag may sakit, ang gagawin nila, meron silang itinuturo. Maraming mga doktor ang kasabwat sa plano ng bansang China. Dahil meron pong mga doktor na Chinese. Pansinin ninyo, pati yung mga Chinese hospital, karamihan na ilagay sa talaan ng mga maraming namatay sa COVID-19 ay yung mga hospital na kung saan ang nagmamay-ari ay Chinese. Hindi nyo alam yon? Maraming takot na isiwalat ito dahil baka ganun, ganyan. Pero tayo dito hindi. Isa yan sa kinakatakutan natin na muling mangyari. Dahil sa totoo lang, sa nangyari ngayon na nahihirapan ng bansang China na kunin yung mga isla na napagkasunduan na nila na kanila na noong panahon ni Rodrigo Roa Duterte, matindi po ang galit ng China ngayon sa atin. Matindi. Dahil nahihirapan sila kunin yung mga isla na naipangako na ni Rodrigo Roa Duterte na sa kanila na. Ngayon, wala silang ibang paraan kundi tulungan etong si Sara Duterte para maging pangulo ng ating bansa. Balita ko, doble ang ibibigay nilang suporta pinansyal kay Sara Duterte para bumili ng mga boto mula sa mga Pilipino. Dahil alam ng bansang China, pagdating sa pera, ang mga Pilipino ay bulag sa katotohanan, bulag, bingi sa katotohanan. Malamang, pag tumakbo si Sara Duterte ng pagkapangulo, kung dati ay nagbibigay lamang siya ng 15,000 kada tao para lang iboto siya, baka triple pa dyan ang ibigay niya. Mas siguro lamang na mapanalo niya ang kanyang kandidatura para maging siyang pangulo ng ating bansa at nang sa ganon ay matuloy din yung plano ng bansang China na masakop yung mga isla na matagal nang ibinigay ng nakaraang administrasyon kapalit ng pera. Yun ay kasama sa kanilang secret agreement. Bakit nila sinikret? Kasi alam nila na pag nalaman ng mga Pilipino yan, magagalit ang mga Pilipino, kaya nga sinikret Isi-secret ba naman nila yan? Kung alam nila na yung kanilang pinag-uusapan ay ikatutuwa ng taong bayan, kaya nga nila sinikret yan dahil meron pong anomalya dyan. Yan, isa yan sa kinakatakot natin. Na maaaring sa panahon ni Sara Duterte, bumalik na naman itong COVID-19 na ito para ubusin tayo. Posibleng bumalik na naman yung war on drugs na kahit sino na lang ang papatayin para lang maubos ang mga Pilipino kahit hindi naman siya talaga involved sa droga. Sasabihin involved sa droga, papapatay sa mga pulis para madaling maubos ang mga Pilipino, para hindi halata na ang plano na yan ay para masakop tayo ng bansang China. Mga kababayan, kaya naalala ko tuloy yung sinasabi ni Sara Duterte na baka sa 2028 wala ng Pilipinas. Totoo po yun. Posibleng mangyari po yun kapag tayo ay tatanga-tanga. Kapag tayo ay nagbubulag-bulagan, nagbibingi-bingihan sa katotohanan sa ating nakikita, sa mga ginagawa ng mga Duterte na kung saan ay nakikipagsabwatan sa bansang China. Mga kababayan, hindi malabong mangyari na bumalik o mangyari muli yung mga nangyari noong mga panahon na si Rodrigo Roa Duterte pa ang ating Pangulo. At baka higit pa o triple pa. Mga kababayan, lahat ng yon ay pamamaraan ng China, kasabwat si Rodrigo Roa Duterte para tayo ay masakop ng bansang China. Nakita ninyo? May war on drugs, pero bakit sinadya nilang hindi daanin sa tamang proseso? Kasi may plano sila na sa pamamagitan ng peking war on drugs,
Mamamatay ang napakaraming Pilipino. Biruin nyo, 30,000. Pinatay ng ganun-ganun lamang dahil sa plano yan ng bansang China para kakaunti na lang ang Pilipino sa bansang ito. Nang sa ganun, madali nilang atakihin, madali nilang makontrol dahil mismo ang pinuno natin sa bansang ito ay kontrolado nila at hawak nila sa liig. Di nyo napansin? Yung war on drugs, peke. Yung COVID-19, peke. Mga minamahal ko mga kababayan. Yung dahil peke yung mga yun, marami ang nabiktima. Marami ang buhay na nasayang, mga minamahal ko mga kababayan. Hindi lang yun. Maaaring noong panahon ni Rodrigo Roa Duterte, may 7 trilyon mahigit na binulsa ang kanyang ama dahil itong si Sara Duterte ay sanay at mas grabe kung magnakaw sa pera ng taong bayan, baka hindi lang 7 trilyon. Kaya sinasabi ni Sara Duterte na baka mawala na ang Pilipinas, magiging totoo yun. Kapag ito, siya ang umutang, baka 14 trilyon ang utangin nito at ilagay niya sa kanyang sariling sisidlan at tayong mga Pilipino ay magiging alipin na ng taga-ibang bansa. Kaya mabubura sa talaan ng mundo na mayroong isang Pilipinas. O posible din naman nagagawa si Sara Duterte ng mga diskarte para maging bayani, para maging maganda sa mata ng mga Pilipino ang bansang China. Kunyari tumutulong ang China, kunyari ganito ang China, para makumbinsi ang mga Pilipino na ang bansang Pilipinas ay gawin na lang probinsya ng bansang China. Dahil yan naman talaga ang plano nila. Mga kababayan, siguro naman nakita ninyo na lumilitaw na unti-unti kung ano at sino, ano ang totoong pagkatao ng mga Duterte. Naloko tayo. Alam niyo sa totoo lang bakit maraming humahanga kay Rodrigo Roa Duterte noon? Dahil usap-usapan. Nasa Davao ganito ganyan, sa Davao ganito ganon. Pero natuklasan ni General Torre na kaya pala walang masyadong naitatala na mga krimen dahil maging yung record book, maging yung mga blatter ng Davao City ay kontrolado ng mga Duterte. Kahit merong nangyaring patayan, kahit merong mga nahuling adik, sasabihin wag nyong ilista dyan. Para sabihin ng buong bansa na ang Davao ay kakaiba sa lahat. Kaya nga galit na galit ang mga Duterte kay Torre. Dahil sa lahat ng mga naging chief PNP, sa lahat ng mga naging CIDG, siya lang ang naglakas ng loob na isiwalat ang matagal nang tinatago ng mga Duterte, yung lihim na kung saan ay nagbibigay ng sa mga Pilipino. Paghanga, isang lihim na hinahangaan ng mga Pilipino na ang katotohanan pala, kaya pala walang naitatalang mga krimen dahil kontrolado ng isang mayor yung mga chief sa bawat police station. Mga kababayan, magising na po tayo. Bakit hindi po natin subukan tignan? Ba't hindi natin subukan i-search yung mga nagagawa ng ating Pangulo? Bakit hindi nyo tignan, silipin at ikumpara yung nagagawa ni Sara Duterte at nagagawa ni Vice President ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.? Bakit ayaw nyo ikumpara? Natatakot kayo makita ang katotohanan? Sabi nung meron ako nabasa, meron din ako napanood, sabi nila, kaya daw nila iboboto si Sara Duterte dahil marami daw nagawa yung ama. Walang yan naman. Ano ba nagawa ni Rodrigo Roa Duterte? Ang alam ko na marami niyang nagawa, marami siyang ipinangako. Pero lahat yun napako. Marami siyang sinabi, pero lahat wala namang nagawa. Yun ang pagkakalam ko. Marami siyang kahambugan, marami siyang kasinungalingan, marami siyang kabastusan, marami siyang kasamaan. Yun ang nakita ko.
Kaya huwag tayong maglokohan dito. Ano yung pagmamalaki ninyo? Yung mga tulay na nagkasira-sira, na dinaanan lamang ng bisikleta, biglang nasira, nawasak, hindi na madaanan ngayon. Huwag na tayong maglokohan dito. Maraming nagawa. Kung maraming nagawa si Rodrigo Roa Duterte, tignan nyo halos lahat ng proyekto nahakot na nga ni Bongo, ng pamilya niya. Pero tignan nyo yung Davao City ngayon, tignan nyo yung Davao de Oro, Davao Orient, di ba? Hanggang ngayon, lumulubog pa rin sa baha. Lumulubog. Bakit lumulubog? Dahil yung mga proyekto na yon, ngalan lang na proyekto yon, pero ang totoo, nasa bulsa nila yung budget para sa mga proyektong yon. Mga kababayan, lalo na sa mga Bisaya, mga kapwa ko Bisaya, huwag naman po kayo masyadong hindi po porket Bisaya si Sara, na lang tayo ng gamitin po natin yung ating mata. Gamitin po natin yung ating pag-aanalisa. Yung pag-aanalisa na mayroon pong sinusundan na katotohanan. Hindi porket Bisaya, hindi porket ganito, ganyan. Alam nyo, manindigan po tayo para sa bansa, hindi para sa isang politiko na ang iniisip lamang ay ang sarili niya. Bakit niyo paniniwalaan si Sara Duterte? Kung maglalatagan tayo nga, tanong mo kay Vice President Sara Duterte, ano ang nagawa niya? Ngayon, tanong nyo kay Vice President Sara Duterte, meron ba siyang magandang nagawa bilang DepEd Secretary? Anong magandang alaala na iniwan niya doon? Meron ba? Wala. Halos lahat ng teacher sa kanya, gigil na gigil, gustong-gusto siyang sakalin. Sino ba matutuwa sa kanya? Mga estudyante, pakainin niya ng panis, pakainin niya ng bulok, nilalangaw, inuuod na. Sige nga, nakita niyo naman kung anong pag-uugali meron siya. Tama bang ugali yung pinakita niya? Bobo kayo kung sasabihin niyo gusto niyo si Sara dahil maganda yung ginawa niya. Kung pagpalitin natin, si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. yung gumawa nung ginawa niya, matutuwa ba kayo? Di ba hindi? Nanghirap sa atin mga Bisaya. Kaya tayo pinagtatawanan ng mga Bisaya dahil minsan, konsentidor tayo. Hindi natin ginagamit yung common sense natin. Huwag natin masyadong pababain yung natin, mga Bisaya. Manindigan tayo sa katotohanan, manindigan tayo sa tama. Ang hirap sa atin, porket Bisaya ba si Sara huwag naman ganun. Alam nyo, sa edad nyo na yan, posible naman, di nyo alam yung tama at mali. Diba? Sa totoo lang mga kababayan, pag naging Pangulo ito, puro paghihiganti lang po ang nasa isip niya. Maliban na maghihiganti siya, puro mga kasamaan lang ang nasa isip ni Sara Duterte. Natitiyak ko, hindi lang ang pamilyang Marcos ang magiging kawawa, pati yung mga Pilipinong natuwa sa kanyang magagandang ginawa. At nakikita ko na rin na sasamantalahin ni Sara Duterte yung pagkakataon na siya ang Pangulo para kumamkam ng pera ng taong bayan. Yan ang nakikita ko. Sa pag-uugali ni Sara Duterte na mayroong sayad, sa pag-uugali niya na parang may kulang-kulang sa pag-iisip, delikado tayo dyan. Yung sinasabi niya, mga kababayan, mangyayari yan kapag siya ang Pangulo. Kaya kinakailangan, wag nyo siyang iboto. Wag nyo siyang iboto. Kung gusto nyo yung iboto siya, meron kaming challenge sa inyo, mga DDS. Kung gusto nyo iboto si Sara Duterte at maging Pangulo, baka naman pwede, i-challenge nyo yung amo ninyo. Ipakita yung kanyang salin. Sagutin niya yung mga kasinungalingan niya. Ipaliwanag niya kung sino si Mary Grace Piatos. Ipaliwanag niya kung sino si Piwi. Ipaliwanag niya kung paano niya ginastos ng maayos yung 600 million mahigit na confidential funds ng intelligence funds niya sa OBP maging sa DepEd. Kaya mga kababayan,
sa totoo lang, ako po ay nalulungkot dahil hanggang ngayon marami pa rin pong mga sirado ang pag-iisip, maging ang kanilang mga pananaw ay tila wala sa tamang pananaw, no? Kaya sa mga kababayan po natin, ako po ay nananawagan na sana po ipanalangin po natin ating Pangulo, sapagkat alam naman po natin na hindi lamang po si Vice President Sara Duterte ang merong masamang plano sa ating Pangulo, maging ang bansang China. Gusto ng bansang China na maging Pangulo to dahil para makuha nila yung gusto nila. Pangalawa, maraming mga Chinese na nagmamayari ng pogo at mga masasamang pasugalan ang gusto na maging Pangulo si Sara Duterte dahil alam nila makakabalik sila. At maraming mga personalidad na mayroong pananagutan sa ating batas na umabuso sa kanilang pera at kapangyarihan na gustong lumaya na. Kaya gusto nila na maging Pangulo si Sara Duterte dahil sabik na si Kibuloy na makapanghalay uli ng mga kababaihan. Diba? Sabik na si Kibuloy na mambaboy na naman ng mga kababaihan. Kaya sa ating mga kababayan, isipin nyo po palagi na kapag naging Pangulo itong si Sara Duterte, para nyo na rin iniligtas si Kibuloy. Pag hinayaan nyo maging Pangulo si Sara Duterte, parang sinabi nyo na rin na kailangan wag nang managot si Harry Roque, wag nang managot si Bantag, wag nang managot si Bato, wag nang managot si Bongo, wag nang managot yung mga Chinator. Kaya sa mga kababayan natin, isip-isip po tayo ng konti, mga kababayan. Maraming mga magiging malagim na pangyayari o maraming pwedeng maranasang muli natin. Maaaring maranasan uli natin yung mga naranasan natin ng mga panahon ng Ama niya, at maaaring triple yun kapag tayo ay naging pabaya, no? Para sa kinabukasan ng ating bansa. Kaya sa mga kababayan natin, sa muli po, tulad po ng sinasabi ng iyong lingkod, mabuhay po ang ating inang bayan, mabuhay po nagmamahal sa ating inang bayan. Maraming salamat po.